Tumangala ang lalaki nang saktong makita ang napakalaking panga na papalapit sa kanya. Sa gulat, hinailan niya ng buong lakas ang bahagharing puno, na tuluyang nabunot ito. Walang awa si Snakey. Sa isang mabilis na kilos, nilunok niya ng buo ang lalaki. Dahil mahigpit na kumapit ang lalaki sa puno, hindi sinasadyang nalunok din niya ang puno. Bago pa niya mailuwa, tumusok ang sakit sa kanya habang kumakalat ang enerhiya mula sa mga dahon ng puno sa kanyang katawan. Akala niya talaga sisibog na siya. Tinipon ni Snakey ang lahat ng kanyang lakas at sa wakas ay naisuka ang puno kasama ang natitirang buto ng lalaki. Una niyang akala nalasan siya, ngunit pagkatapos ng mabilisang pag-scan sa kanyang katawan. Sa kanyang ginhawa, ang mga dahon lang na natunaw niya ang labis ang enerhiya. At ang cauldron ay masyadong mabilis na sumipsip ng sobrang enerhiya. Kakaiba, ang ilang dahon na iyon ay mas matagal matuno kaysa sa lalaking tangkang magnakaw ng puno. Ngunit wala siyang oras para mag-isip. Dahil nabunot na ang puno, hindi niya hahayaang mahulog ito sa kamay ng mangangaso ng ahas. Sa kabilang dako ng lambak, ang labanan sa haring ahas ay umabot na sa madilim nitong wakas. Ang napakalaking katawan nito ay nakahandusay sa mga piraso. Bumagsak ang lalaki sa bangkay, habang hinihingal, at pinupuri ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ngumiti lang ang babae, binabaliwala ang papuri at sinabing oras na para pumunta sa mga bunga. Ngunit nang dumating sila, wala na ang puno. Bago pa man magsalita ang babae, inakusahan na siya ng lalaki na itinago niya ang puno para sa sarili niya. Sinundan niya ito ng pagsasabing kung gusto niya, pwede naman niyang sabihin. Hindi na kailangang gawin ang ganitong uri ng bagay sa likod niya. Nagalit ang babae, at tinanong kung ano ba ang pinagsasabi niya. Lumakas ang kanilang mga boses habang nagpapalitan ng akusasyon. Si Snakey, na nakatago sa isang ligtas na lugar malapit, ay ginamit ang kanyang espiritual na pandama upang obserbahan sila. Nagbibintangan na sila sa isa't isa. Kung mag-aaway sila, mas magiging mabuti pa iyon. Dahil hindi nila mapaniwala ang isa't isa, inilabas ng lalaki ang isang teleportation jade mula sa kanilang sekta. Nabalak tawagan ang kanilang master para ayusin ang pagtatalo. Bago niya pa ito ma-activate, may kamay na humawak sa kanyang pulso. Tumangala siya at nakita niyang ang kanilang nakatatandang kapatid na lalaki pala ito. Lumabas na lihim siyang pinadala ng kanilang master para protektahan ang dalawa. Ngunit nang makita silang nag-aaway tungkol sa puno, hindi siya natuwa. Tumingin sa kanya ang dalawa, nagtataka kung siya ba ang kumuha ng puno. Umiling siya at ipinaliwanag na hindi siya iyon. Ipinagpalagay niyang may nagpadala ng isang mortal para hukayin ang puno at pagkatapos ay kinuha ito. Kung hindi, naramdaman na niya sana ang espiritual na pagbabago at natunto na sila. Tiningnan niya ang paligid at nagpas siyang sundan ang mga bakas ng paa. Frostrodo, hinanap ng grupo ang lugar. Ngunit basta na lang nawala ang mga bakas ng paa. Hindi siya sumuko, sinasabing hanggat buhay ang tao, siguradong mahahanap niya ito. Tumanggo ang dalawa. Tutal, ang kanilang nakatatandang kapatid na lalaki ay nasa ika-6 na antas na. Siguradong walang makakatakas sa kanya. Nang marinig ito mula sa kanyang pinagtatagwan, lumubog ang puso ni Snakey. Nasa ilalim siya ng lupa, kaya kung pipigilan lang niya ang kanyang espiritual na pandama at hindi maglalabas ng anumang enerhiya. Kung gayon walang makakahanap sa kanya. Ngunit pagkatapos, may naamoy siya. Paglingon niya, mabilis na kumalat ang kanilang bango sa buong lambak. Na nangangahulugan ding nabuko siya. Itinuro ng nakatatandang kapatid na lalaki ang ilalim at sinabing mula iyon sa ilalim ng lupa. Nagbitiw ng isang spell, at sumisid siya diretso sa lupa. Nagsimulang mangamba ng kaunti si Snakey dahil alam niyang ang pag-abot sa ika-4 na antas ay itinuturing na gitnang yugto. At sa panahong iyon, parehong ang mga cultivator at mga halimaw na demonyo ay makakagamit na ng mga spell. Sa desperasyon, isinubo niya ang lahat ng bunga at bumuhay ang kaldero sa loob niya. Mabilis na dinadalisay ang enerhiya mula sa bunga. Hindi nagtagal at natagpuan ng lalaki ang pinagtatagwan ni Snakey. Ngunit nakatakas na si Snakey. Pagkatapos ay kumain ang lalaki ng isang tableta para mapabilis ang kanyang sarili. Pagkatapos ay hinugot ang isang artifact mula sa dating master ng sekta. Naniniwalang hanggat hindi siya humaharap sa isang foundation establishment, ayos lang siya. Pagkatapos ay hamukay ang lalaki sa lupa.
Halos parang lumalangoy siya sa lupa. Sige na, Cauldron, desperadong dasal ni Snakey. Kung hindi mo matatapos, pareho tayong patay. Parang naintindihan siya ng Cauldron sa loob ni Snakey. Bumukas ng malaki ang bibig nito. At bumilis ng husto ang bilis ng pagdalisay sa prutas ng ahas. Kasabay nito, bumaha ng gintong enerhiya sa katawan ni Snakey. Kumakalat sa bawat kalamnan at kaliskis. Humaba ang kanyang mga pangil, lumaki ang kanyang mga kalamnan, at nagbalat din siya. At maraming panggintong kaliskis ang lumitaw sa kanyang buntot. Saktong ng matano ng nakatatandang kapatid na lalaki si Snakey sa ilalim ng lupa. Nagtagumpay si Snakey na umakyat sa ika-4 na antas. Natigilan ang nakatatandang kapatid na lalaki sa isang sandali, gulat na gulat. Ngayon lang niya napagtanto kung ano ang kanyang hinahabol. Sa lahat ng panahong ito, hindi isang kapwa cultivator, kundi isang ahas. At hindi lang basta-bastang ahas. Ang nakita niya sa harap niya ay isang nilalang na kara-rating pa lang sa ika-4 na antas. Na nangangahulugang nasa gitnang yugto na ito. Ang ideya na isang ahas ang kumuha ng puno at tumakbo bago pa siya makarating dito ay nakakabaliw. Dahil kahit ilang foundation establishment na demonyong hayop ay hindi ganito katalino. Tumama sa kanya ang katotohanan ng husto. Kung mahuhuli niya ang pambihirang nilalang na ito at maibalik sa sekta. Ito ay magiging isang malaking tagumpay. Si Snakey naman, patuloy pa rin sa pagtakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Nararamdaman niya ang kanyang bagong lakas na dumadaloy sa kanya, at sigurado siyang makakatakas siya. Ngunit nang akala niya nakalamang na siya, napansin niyang bumilis ng husto ang bilis ng tao. Bago pa makapag-react si Snakey, may ibinato ang tao sa kanya. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang uri ng lubad na artifact. Kusang hamampas ang buntot ni Snakey, tinatangkang ilihis ang lubad. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi ito nabali o lumihis ng landas. Bumuntong hininga ng malamig na halakhak ang lalaki, sinasabing, kahit ang isang huling yugto ng Enlightenment Beast ay hindi makakatakas dito. Ngunit hindi pa handang sumuko si Snakey. Naintindihan niyang ang mga artifact na ito ay kontrolado ng espiritual na pandama. Kung ganoon, nagpasya siyang burahin muna ang kanilang koneksyon. Inilalabas ang kanyang enerhiya, lumitaw ang isang gintong dragon na hamampas patungo sa artifact. Gayunpaman, hindi ito gumana. Ngumisi ang lalaki, tinawag si Snakey na hanggal. At ipinaliwanag na ang kanyang lubad na pang-amo ng hayop ay maraming beses na pinalakas. At tanging isang foundation establishment cultivator ang makakabali nito mula sa kanyang kontrol. Hindi sumagot si Snakey. Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na ganap na hindi inaasahan. Binuksan niya ng malaki ang kanyang panga at nilunok ang artifact. Nagsimulang magpumiglas at bumangga ng marahas ang artifact sa loob ng kanyang katawan. Sumakit ang buo niyang katawan. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. Natigilan ang lalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bago pa siya makapag-react, gumalaw na ulit si Snakey. Dumulas ng mas malalim sa ilalim ng lupa. Nagpatuloy ang habulan sa loob ng nakakapagod na isang oras. Habang si Snakey ay walang kahirap-hirap na dumadaan sa masisikip na espasyo. Habang ang lalaki ay napilitang gumastos ng parami ng kanyang enerhiya sa pagbibitaw ng mga spell para makadaan sa lupain. Unti-unti, nauubusan na ng espiritual na enerhiya ang lalaki. At gusto niyang tapusin ito ng mabilis at mabawi ang kanyang artifact. Samantala, naramdaman ni Snakey na kumalma na ang artifact sa kanyang tiyan. Ngunit alam niyang ang pagtakbo ay hindi pang matagalang solusyon. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang harapin ang tao ngayon. Napansin na ang lalaki ay nananatili sa layong halos 10 metro. Napagtanto ni Snakey na ito ang itinuturing ng lalaki na ligtas na distansya. Sinimulan niyang bumagal ng sinasadya, nagkukunwaring pagod na siya. Ngumisi ang lalaki nang makita ito. Sa wakas, naubusan na ng enerhiya, Dahil nalunok na ang kanyang artifact, nagpa siya ang lalaki ng bagong plano. Hihiway niya si Snakey para mabawi ito. Hanggat buhay si Snakey, maibabalik pa rin niya ito sa sekta. Bumulong ang lalaki ng isang spell, nagpadala ng isang alon ng enerhiya na patungo kay Snakey. Ngunit sa isang pitik ng kanyang buntot, walang kahirap-hirap niyang nailihis ang atake. Sa mismong sandaling iyon, sumugod si Snakey.
Ang spell na sanay nakapatay sa karamihan ng mga mid-stage na demonyong hayop ay hindi man lang nakagalos kay Snakey. Natataranta, hinugot niya ang kanyang sandata at mabilis na hamampas pasulong. Ikinulot ni Snakey ang kanyang buntot para harangin ang atake ng lalaki. Kahit sa buong lakas niya, hindi matagos ng lalaki ang matigas na gintong kaliskis ni Snakey. Sa isang mabilis na kontra-atake, hamampas si Snakey, nabasag ang espada ng lalaki at ibinagsak siya sa isang bato. Bumagsak ang lalaki sa lupa, nakalaylay ang isang braso sa isang tabi. Ang atake na iyon ay halos umubos sa lahat ng natitira niyang espiritual na enerhiya. Tinitigan niya si Snakey sa harap niya ng gulat at hindi makapaniwala. Hindi ito ordinaryong demonyong ahas. Posible kayang isang batang flood dragon ito. Kung ganoon, wala siyang laban, kaya nagpasya siyang tumakas. Ngunit ang kanyang katawan ay halos wasak, at ang kanyang espiritual na lakas ay halos naubos na. Kaya ba niyang gumawa pa ng isa pang mahika? Muling sumugod si Snakey, na naglalayong tapusin ang lalaki. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang butas sa itaas, isang butas sa kisame ng yungib. Gamit ang huling bahagi ng kanyang lakas, nagbitiw siya ng isang mahika upang itulak ang kanyang sarili pataas. Ngunit napansin niya ang ilang nahulog na balat ng ahas na nakaharang sa kanyang daan. Natanto niya na ito ang balat na hinubad ni Snakey kanina. Biglang nagliwanag ang kanyang isipan, at nagtaka siya kung baka pinlano na ito ni Snakey. Nanlaki ang kanyang takot nang lingunin niya si Snakey na sumusugod patungo sa kanya. Nagmadali siyang umiwas, ngunit bago pa siya makapag-react, bumagsak ang panga ng ahas, na dumurog sa natitirang braso niya. Ang kanyang hiyaw ay umalingaw sa buong lambak, sobrang lakas kaya nakuha nito ang atensyon ng dalawang iba pang mga ngaso ng ahas sa itaas. Desperado, inilabas ng lalaki ang isang sumasabog na talisman, na bamutos ng isang tunnel pataas at palayo kay Snakey. Bumuhos ang dugo mula sa kanyang mga sugat habang hinahawakan niya ang kanyang balikat. Pagkatapos ay sumigaw siya sa dalawang iba pa, na sinasabi sa kanila na tumakbo, habang sinasabi niyang mayroong isang flood dragon. Ang pagbanggit sa isang flood dragon ay nagpatigil sa dalawang mga ngaso ng ahas. Ang mga makapangyarihang nilalang na ito ay karaniwang nasa yugto ng nascent soul. Hindi nagtagal, nagsimula silang tumakbo sa iba't ibang direksyon. Mabilis na nakahabol si Snakey, at kahit nagulat na makita ang lalaki na nakakagawa pa rin ng isang sumasabog na talisman, alam niyang hindi niya ito maaaring hayaang makatakas. Ang lalaki ay sobrang lapit na sa pagtakas sa lambak. Sa tabi niya ay nakahiga ang bangkay ng matandang hari ng ahas, walang buhay at durog. Bigla, damilat ang mga mata ng hari ng ahas. Mula sa kung saan, bumuga ito ng isang daloy ng kamandag diretso sa lalaki. Sumigaw siya, bumagsak sa lupa sa sobrang sakit habang tinutupok ng kamandag ang kanyang katawan. Sinumpa niya ang kanyang sarili sa pagkalimot na kahit ang putol na ulo ng ahas ay maaari pa ring bumuga ng kamandag. Taranta siyang naghanap ng isang tableta ng panlunas at nilunok ito. Ngunit mabilis na humahabol si Snakey. Desperado, inilabas ng lalaki ang kanyang trump card, isang mataas na uri ng espiritual na bato na orihinal niyang planong gamitin para sa pag-cultivate. Sa pag-activate nito, pinadaloy niya ang enerhiya. Bigla siyang naging sobrang bilis. Sobrang bilis niya kaya imposible nang habulin, ngunit hindi maaaring hayaan ni Snakey na mabuhay ang lalaki. Habang nakangiwi sa sakit, binunot ni Snakey ang isa sa kanyang mga gintong kaliskis. Sa isang malakas na pagwagayway ng kanyang buntot, inihagis niya ang kaliskis na parang isang patalim. Tumagos ang matalim na kaliskis sa hangin, tumama sa likod ng lalaki. Ngunit hindi pa tapos si Snakey. Isa-isa niyang inihagis ang mas maraming gintong kaliskis, bawat isa ay tumatama sa target nito. Ang huling kaliskis ay tumagos sa puso ng lalaki. Dahan-daang gumapang si Snakey papalapit. Tumulo ang kanyang mga luha at labis na nasaktan si Snakey, ngunit kahit papaano ay patay na ang lalaki. Ngunit muli, hindi siya nagtiwala. Kaya itinaas niya ang kanyang buntot at paulit-ulit na hinampas ang katawan ng lalaki. Tanging nang maging parang sapal na ang lalaki saka lamang tumigil si Snakey. At sa ngayon, maaari lamang siyang umasa na tatubo muli ang kanyang mga gintong kaliskis. Hindi na inabala ni Snakey na bunutin ang mga gintong kaliskis na nakatusok sa katawan ng lalaki. Nilunok niya na lamang ito kasama ang lalaki. Kainin mo ang.
Nawala sa iyo, baka tumubo pa. Pagkatapos niyang lunukan ito, kinuha niya ang supot ng lalaki. Umaasang makahanap ng magandang bagay doon. Unang pinunasan ni Snakey ang espiritual na pandaman ng lalaki sa supot at idinagdag ang kanya. Gayunpaman, narinig niya ang isang tinig sa likuran niya. Bata, mabuhay ka ng maayos. Ang mahinang tinig ay nagpalingon sa kanya. Iyon ang matandang hari ng ahas, at iyon ang kanyang huling mga salita. Nakatitig si Snakey, biglang bumabalik ang kanyang nawawalang mga alaala. 3 taon na ang nakalilipas nang mahinog ang mga prutas ng ahas. Si Snakey ay maliit, mangmang, at marahil ang pinakamahina. Lahat ng ahas sa lambak ay nag-aagawan sa 2 prutas, habang si Snakey ay walang laban. Siya ay itinutulak, ang tanging magagawa niya ay magpulupot. Sa sandaling iyon, lumitaw ang hari ng ahas. Sa sandaling lumitaw ito, huminto ang labanan. Lahat ng ahas ay nagyelo, bumaba sa lupa, kasama si Snakey. Ngunit sa kanyang pagtataka, itinulak ng hari ang isa sa mga prutas ng ahas patungo sa kanya. Ang isang prutas ng ahas na iyon ang nagpabago sa lahat. Ngunit kahit pagkatapos ng lahat ng ito, hindi niya maintindihan kung bakit. Ang mga ahas ay kilalang masama at makasarili. Lahat ng ahas ay sumusunod sa isang prinsipyo na siyang kaligtasan ng pinakamalakas. Kaya bakit siya tinulungan ng hari ng ahas? Tinitingnan ng hari ng ahas, bumulong si Snakey, bakit mo ginawa iyon? Ngunit hindi na makasagot ang matandang hari ng ahas. Sa mismong sandaling iyon, ang buong lambak ay tila humihinga ng malalim. Nagsimulang manginig si Snakey, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Isang kakaibang pakiramdam ang bumugso sa kanyang dibdib. Una, kalungkutan, pagkatapos ay dumidilim hanggang sa ito ay purong galit at pagkamuhi. Mga mangangaso ng ahas, ungol niya. Hindi ko kayo mapapatawad kailanman. Pagkatapos ng ilang sandali, nagdala si Snakey ng ilang bato at ginaya ang paraan kung paano maglagay ang mga tao ng maliit na lapida para sa matandang hari ng ahas. Tahimik siyang umasa na sa susunod niyang buhay, ang hari ng ahas ay maaaring muling maisilang bilang isang tao. Tinitingnan ang pansamantalang libingan, bumulong siya, pinag-iisipan ko ang iyong huling mga salita. At sa tingin ko naiintindihan ko na ngayon. Ang sinumang nilalang na nagkakaroon ng karunungan ay palaging nagmamalasakit sa susunod na henerasyon. Tatandaan ko iyan. Balang araw kapag sapat na akong malakas, sisiguraduhin kong ipapasa ko rin ang aking natutunan. Pagkatapos ay bumantong hininga siya, ngunit sa ngayon, masyado pa rin akong mahina. Dahil natuklasan na ng mga mangangaso ng ahas ang lambak, ang pananatili dito ay hindi na isang opsyon. Habang naghahanda siyang umalis, napansin niya ang babae kanina na nakahiga sa lupa. Halos hindi na humihinga. Nagtaka si Snakey kung kakainin niya ang tao, ubo kaya ang kanyang mga gintong kaliskis ng mas mabilis. Ngunit ang kanyang maingat na kalikasan ang nagpatigil at nag-isip sa kanya. Tumakbo na siya kanina. Bakit siya mapupunta rito? Baka ito ay isang patibong. Nagpas siyang magmasid muna. Gumapang siya patago. Tumingin siya sa paligid, sinusubukang hanapin ang isa pang tao. Naalala niya kung paano ipinagkanulo ng lalaki ang kanyang nakatatandang kapatid ng labanan ang demonyong oso. Baka siya rin ang nasa likod nito. Baka sinadya niyang iwan ang ulo ng matandang hari ng ahas sa labasan upang magplano ng isang uri ng tukana. Bago pa niya ito maunawaan, isang malaking sawa ang gumapang mula sa kung saan at nilunok ang babae sa isang subo. Sinubukang babalaan ni Snakey ang sawa, ngunit huli na ang lahat. Sa sumunod na sandali, sumabog ang katawan ng sawa sa madugong mga piraso. Isa nga itong patibong. Samantala, sa ibang lugar sa kagubatan, lumuhad ang lalaki sa harap ng isang hilera ng mga libingan. Nang marinig ang malayo na pagsabog, alam niyang ang babae ay malamang napatay na. Ang mga libingan ay pagmamayari ng kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae. Siya mismo ang nagukit ng mga ito. Sa mabigat na puso, bumulong siya na nakapaghiganti na siya sa kanila. Bumulong siya ng isang bagay tungkol sa 5, 3 ang patay na. Ang natitira na lamang ay si Chen Daoling at ang huling natitirang disipulo. Humugot ng malalim na hininga, kinuha niya ang isang makamandag na ahas sa malapit at hinayaan itong kagatin ang kanyang balikat. Dugo ang tumulo mula sa sugat habang siya ay nanghihina, ngunit hindi siya natinag. Inilabas ang kanyang komunikasyon talisman,
nagpadala siya ng mensahe sa kanyang sekta at pagkatapos ay sinadyang bumagsak sa lupa. Pagkalipas ng isang oras, dumating ang dalawang figure. Ang isa ay si Chen mismo at ang isa ay isang disipulo niya. Sa pagsusuri sa nangyari, natagpuan nila ang nakababatang kapatid na halos hindi na humihinga. Mabilis nilang pinainom siya ng isang tableta ng panlunas, na tiniyak sa kanya na mabubuhay siya pagkatapos ng ilang buwang pahinga. Sinabi ng lalaki na lahat ay kasalanan niya at hindi siya sapat na malakas upang protektahan ang sinuman. Kinuyam ni Chen ang kanyang mga kamao pagkatapos marinig ang buong kwento. Sumigaw siya na kanyang hahanapin ang demonyong hayop sa likod nito at papatayin niya ito mismo. Sa ngayon, si Snakey ay ligtas na nakabalik sa bundok ng bakal na oso. Sa isip niya na abala pa rin ang mga mangangaso ng ahas sa paghahalukay sa lambak. Kaya dapat ay ligtas ang lugar na ito sa ngayon. Higit sa lahat, nagawa niyang hilahin pabalik ang bahagharing puno kasama niya. Kahit na maraming sanga at dahon nito ang kanyang kinain, ang puno mismo ay tila hindi ganap na patay. Pumili siya ng isang magandang lugar sa yungib at itinanim ito doon, umaasang mabubuhay ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang tingnan ang supot ng imbakan. Ibinaligtad niya ito at ang mga nilalaman nito ay bumagsak sa lupa. Karamihan dito ay pagkain at mga tableta, at marahil ang mga ito ay makakatulong sa kanyang mga gintong kaliskis na tumubo ng mas mabilis. Iyon ay nakakaintriga na. Ngunit ang pinaka nakakuha ng kanyang pansin ay isang aklat na pinamagatang ang talaan ng libu-libong ahas. Sa pagbuklat nito, para siyang binuksan sa isang bagong mundo. Isinalaysay sa aklat ang iba't ibang uri ng ahas, kasama na ang isa dito na may panloob na apoy ng demonyo na kayang bumuga ng nag-aapoy na lason na nakakapatay sa anumang mahawakan nito. Pagkatapos ay napagtanto niya na ito ay sarili niyang uri. Sa aklat, tinatawag siyang ahas na itim na yin. Ang aklat ay mayroon ding mga kwento tungkol sa mga ahas na umabot sa pundasyon ng pagtatatag at higit pa. Gayunpaman, kahit ang mga makapangyarihang ahas na iyon, na kayang bumuga ng apoy at magdulot ng kaguluhan, ay maaari pa ring mapatay ng mga taong cultivator sa isang saksak lamang ng espada. Ito ay isang nagpapakumbabang paalala kung gaano kadelikado ang mga tao. Bukod sa aklat, mayroon ding isang jade sleeve. Alam ni Snakey na espesyal ito sa isang tingin pa lamang. Gamit ang kanyang espiritual na pandama upang siyasatin ito, natuklasan niya na naglalaman ito ng detalyadong mga tagubilin sa mga 5-element spell ng tao, kumpleto sa mga paraan ng pag-aaral na labis niyang ikinatuwa. Pagkalipas ng isang buwan, malaki na ang progreso ni Snakey. Ang kanyang Earth Escape spell ay mas mabilis na ngayon kaysa sa nakatatandang kapatid na iyon. Isa pang magandang balita ay ang kanyang ginintoang kaliskis ay ganap ng tumubo, at ang kanyang buntot ay mas malakas kaysa dati. Sa kanyang kakayahang hamukay ng mabilis at magtago, kumpiyansa siyang hindi siya mahuhuli ng karamihan sa mga mangangaso ng ahas. Mayroon ding maliit na disadvantage, na kung saan ay ang paggamit ng mga teknik na ito ay mabilis na umuubos ng kanyang enerhiya, at tuwing sobra niya itong ginagamit, kumukulo ang kanyang tiyan na parang baliw. Gayunpaman, bilang isang trump card, perpekto ang mga ito. Bukod dito, natuto siya ng fireball spell, na nagpapahintulot sa kanya na magluto ng sarili niyang pagkain. Ang pagkain ng inihaw na karne ay isang malaking pagbabago. Sinabi sa aklat na ang mga ahas na katulad niya ay hindi kayang lumikha ng apoy ng demonyo hanggang sa umabot sila sa Foundation Establishment, ngunit kahit papaano, ginagawa na niya ito. Hindi niya sigurado kung bakit. Isang araw, habang ngumunguya ng isang inihaw na hita ng manok, isang malaking lobo ang tahimik na lumapit. Agad na napansin ni Snakey na hindi ito ordinaryong lobo, kundi isang demonyong lobo. Nag-isip siya sandali, siguro kaya niyang gawing tagasunod ang lobo.